kulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos humarap sa hamon ng Ligtas Challenge, hinarap naman ng mga nominado ang ikalawang eviction night. At kasabay ng kaba ng mga nominado ang kaba ng kanilang mga magulang na nag-aantay ng kapalaran ng kanilang mga anak. Congratulations, because you are safe tonight. Christian! Really, I'm one tough weed to get rid of. Kahit ilang beses pa nila akong ina-nominate po, still may pinanghugutan pa rin po ako ng lakas. At may isa pang mananatili sa bahay ni Kuya at ang kanyang pangalan ay Christine! Thankful po ako, Kuya, na naligtas po ako and mas marami po yung time ko para ipakita po ko sino ako and what I've got. You are safe tonight. Heaven! Deserve ko magstay kasi gusto kong makasama pa yung nanay ko ng matagal. At muling nakaramdam ng lungkot ang lahat ng isa sa kanila ay tuluyan ng nagpaalam. I'm sorry, Rita. You have just been evicted from the Big Brother house. Ang ina ni Heaven nagbigay suporta naman sa naging emosyonal na ina ni Rita. Huwag kang malungkot, ha? Yung mahal ni Rita lang, ha? Ang mahal ka ni Rita, tandaan mo yung mahal na mahal niya yung pamilya niyo, ha? Housemates, magpaalam na kayo kay Rita. Mama mo! Malungkot, Kuya, kasi tinuturing ko po siyang little sister din po. Wala na po kaming baby girl. Nasaktan po ako, Kuya, sa si Rita nga po talaga yung umalis. Bye-bye, Rita. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi ko siya natulungan ng maayos. Hindi mo kasalanan. Diba usisi yung sarili mo kasi? Hindi ko naisip yung tamang strategy po ng ng Rubik's Cube. Sa kanya po ako natuto na mag-intindi talaga ng tao. Considering na iba po yung kinalakihan niya. I am so thankful na nakilala ko po siya kasi doon po ako natuto na magmahal ng isang tao na kung sino po talaga siya. Matapos ngang bumalik sa outside world ni Rita kagabi, sino-sino naman kaya sa mga natitirang teen housemates ang malalagay sa alanganin? Kikilalanin natin sila dito ngayong gabi sa 13 Nomination Night ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Hello Philippines and hello world! Kasabay ng nagbabagong panahon ang wala ring humpay na pagbabago at kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Sino-sino nga kaya ang makakasama sa latest set of nominees? Ibinigay nyo na ba ang inyong fearless forecast through the PBB online world? Gamitin nyo lamang po ang ating hashtag ngayong gabi na PBB Third Nomi. Hindi na rin tayo papreno sa pagbibigay ng mga matitinding pasabog dahil sa ngayon ay kakausapin ko na ang mga teen housemates. Hello, teen housemates! Hello! O kagabi ay nagbigay puntos kayo sa inyong mga kasama. Naka-recover na ba kayo sa stress at tensyon na pinagdaanan ninyo? Parang hindi pa masyado. Pero huwag kayong mag-alala dahil ngayon din ay tatapusin ko na ang stress at tensyon na yon dahil ipapaalam ko na sa inyo ang latest set of nominees. Simulan natin sa dami ng malalagay sa alanganin dahil ang bilang ng nominado sa linggong ito ay 5. Yes. At dahil 5 ang nominado, hinati-hati ko kayo sa 5 pares. Ang 2 nagmula sa Zamboanga, Christian at Yong. Ang 2 naman na nagmula sa Bohol, Fenech at Vivory. And now the 2 teen housemates who grew up in Europe, Edward at Marco. Ang 2 ate sa loob ng bahay,
Christine at Maymay. At ang dalawang kikay pero palabang kabataan, yan ay si Heaven at Kisses. Sino kaya sa bawat pares ang ligtas at sino naman ang nanganganib na mapalabas ng bahay? Para sa espesyal na usapan natin ngayong gabing ito, kayo ang tatanungin ko. Sa tingin ninyo, ano ang dahilan kung bakit maaaring manominate ang inyong kapares? Sisimulan na natin ang tanungan at ang pag-a-announce ng official nominees. Sa aking pagbabalik, housemates. Ang ginawa po nating pagpapares-pares sa Team Housemates ay may kinalaman sa pagbabago-bago ng kanilang samahan sa nakaraang 4 na linggo sa loob ng bahay. Nagkaroon nga ba ng hidwaan ang ilan sa ating mga kabataan? Narito, panuorin nating lahat. Sa loob ng bahay, nakita ang pagiging malapit ni Heaven, Edward at Marco sa isa't isa at minsan na rin itong naging usapin sa pagitan ng mga teen housemate. Nung huling task, di ba kayong tatlo lagi magkasama ni Edward at ni Marco, tapos parang wala lang sa task. Sabi ko na left ako. Gusto ko lang sabihin na kami yung pinakauna nagkita. Di ba? First, second. Nagustuhan kita, pero medyo nasad ako kasi ever since our stay here in PBB, I don't think we ever talked. Siguro wala lang akong time. Walang tempo. Gusto kong mas makilala kayong lahat. Gagawa pa ako ng way. Gawa tayo ng way. Kaya naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Marco at Yo. Grabe si Marco eh. Dito. Wait lang eh. Para makita. Sabi, agi mong trabaho. Si Heaven hindi na iwasan na panigan ang naging malapit na kaibigan. Hindi natin napapakita na na-appreciate natin yung ginagawa niya. Bigyan din natin siya ng konting appreciation. Kasi sila ate mayroon din namang favorites. Ako na magsalita. Na muli na namang naging dahilan ng isang di pagkakaunawaan. Sabi niya pa, may favoritism ka daw. So, Anong favoritism? Saan doon? Bukas kakausapin ko si Evan. Ako close ako dun sa dalawa. Ibang guys. Eh, parang ikaw close naman ikaw kay Kisses tsaka dito kay Christine. Ikaw ngayon nakita kong nanay. So parang kung sa magkakapatid kaming lahat, parang si Kisses tsaka silang dalawa, siya lang yun nakikita mo. Kaya nasabi ko lang favoritism. Si Kisses muling inalala ang mga kaganapan. Di ba nung isang araw umiyak si Ate May? Kasi yung sinabi ni Christine. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Ako ayoko talaga ng iba pagkausap mo tapos sa lahat yan yung ayaw ko. Yung plastic? Habang sina Edward at Marco nagkakaroon ng tapatan tungkol sa kanilang pagiging malapit kay Heaven. At the beginning, we were always making fun of Marco because he was so-called impressed by you, yes? So every time you did something like bro-ish to Marco, all the boys would go like, in the zone, because we were always teasing him about it. It wasn't serious. He doesn't like you like that. We just find it funny because both of us we're so far and deep into the friend zone that we are in the maximum security holding cell. Yeah. Really? Okay. Yan yung sabi nun. Yan yung sabi, best friends ko kayo. You guys. This one is friend zone. And then this one is relationship, right? Tingin nyo nandito kayo? You really think? That you guys are bottom? Marco and I were debating who was further down. Okay. Na-friend zone daw sila. Gusto ko lang di pahirapan yung dalawa, kuya. Ewan ko. What are we? Okay, no. Honestly, let's think about this. What are Marco and I supposed to think? Secret. We'll talk about it outside. Naloloka na sila, kuya. Sabi ko, pagpapatuloy ko to. Sa pagpasok sa loob ng bahay, palaisipan pa rin kina Marco at Edward ang sinabi ni Heaven. I tell you. That's all. We are not. So, if you're not there, what it means? No, we are there, but we are not at the bottom.
Ilang sandali pa si Marco nakipag-bonding naman kay Kisses. Huna. Marcus. Kaya nga. Same. Well, Selos yun, sa patay na. Okay na. Samantala kinagabihan, si Heaven ay kinuwento naman sa girls ang naging usapan nila ni Edward at Marco. Ito yung friendzone, di ba? Tapos, ito ko. Ngayon, minsan nagtatalo daw yung dalawa. Kung si Edward ba nandito sa loob, tapos si Marco nandito, malapit. Either baliktad. Si Edward nandito, si Marco nandito. Ganon. May rather ako, Heaven, na may gusto yung dalawa sa'yo. Dalawa? Di may best friend yun. Hindi. May ano sila talaga sa'yo. Kunyari, pinili ko yun. Isa dun sa dalawa. Tapos, So may gusto ka sa dalawa? hindi, if pipili ako, alam mo yun eh. Sino? Sino? Tama na. Ano? Alam niya. Ilan naman tayo, di ba pinapili tayo kung sino yung gusto natin sa dalawa? Edward. Sa Edward yung... Kasi di ba yung nagalit si Sure, Marco doon? Oh my gosh. Alam mo yung mga radar ng girls, di ba? Ano yung mata niya? At least aware ka. Ngayon, alam na namin na meron ka rin. Ganon. Konti. Ay, hindi, konti. Malaki na yun. Sa pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan, si Heaven may nasabi kay Kisses. Ay, speaking of, yun nga, nag-usap kami ni Marco. Sabi niya, hindi naman, close friend. Siyempre, magsiselos ka pag nakita mo yung close friend mo na close mo. Close, loko ka. Sabi niya, nagselos nga rin naman ako. Yung kayong dalawa ni Edward mo. Ikaw nagselos na siya. Yung kaya inanuhan. Diba? May ikot kayo. Kasi nagsiselos din siya sa inyo. Pinagsiselos niya. Kasi, Ikaw. Dali yung sa kisses. I don't. Hindi natulog. Jesus, ito umiyak ka ba? Sino tulog? Wala. Paglabas ng kwarto ni Heaven, si Kisses naglabas ng kanyang saloobin. Nasaktan pa ako sa sabi ni Heaven. Sabi ni Heaven. Ano sa'yo? Ito, Jesus. Sabi ni Heaven, si Marco daw, nilalapitan daw ako kasi pinagsiselos daw ni Marco. Siya. Kaya sakit. Sabi ni Heaven sa'yo? Ang pangit ng pakinggan. Feeler. Sakit. Grabe na. Alam mo kaya sinabi ko kay Kuya, para Kuya, hindi ko maintindihan talaga si kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Baka kasi pagtalikod mo, iba na. Hindi na ako masyadong matitiwala. No? Lalo yung sinabi niya sa akin. Okay na, settle na yun. Pero syempre, may pagdududa na. Yung kay Casey. Oo nga. Tapos, so parang peke lang yung ni Marco. ay, Ang sa akin lang kasi dinamay itong si Casey. oo. Tapos siya pa talaga mismo nagsabi Sakit. Bitaw. Sakit. Uy, siya pa mismo nagsabi. Kaya ikaw babae. Hindi. Pero sa kanya, parang feel niya na siya na yung maganda. Pero parang, hello, nandito pa kami. BBB with ni Heaven tungkol kay Marco. Bakit? Hindi ako tatabi sa'yo. Nung parang mas bata pa siya. Ano? Aray! Wag mo na! Doon! Oo! Hindi, wag na. Alam ko nang ginagawa mo. Anong ginagawa pa? Girls room. Tara, girls! Hindi na. Close mo, magalit si Heaven. 2020, ano? 2020 ano? 2022.
15 for President! Nakita mo yung brush ko? No? No! Ang bad mo. Hey, kisses. No. Si Marco patuloy na nagpapaliwanag kay Kisses. When did something that you don't want and you don't like it, and you're the closest one to me of the girls. Learn how to hide your... Kaya na. I'm so sorry. Baka mo yung big deal. Maya na. One girl that it was really important for me get mad to me and she didn't forgive me and I was really feeling bad Hindi because ko promise na. Ano, wag lang ngayon. Maya-maya si Marco naglabas ng saloobin kay Edward. Maybe it's something that it's really touched her in the heart. Maybe something Maybe that she happened likes in you. the past. maybe she likes you. I don't know, but the thing that I mean that I heard It's hard to know when to. So you don't have to do anything now. Just talk to her like normal. Girls are complicated, bro. You could 100 lifetimes and never understand them. Let's go. Paano nga kayang naapektuhan ang mga kaganapang ito sa talaan ng mga nominado sa linggong ito? Sabay-sabay nating aalamin kasama ang mga nominado. And I am back, teen housemates. Ang una kong kakausapin ay ang dalawang kabataang Pinoy na nagmula sa Europa. Marco, sa tingin mo, ano ang posibleng dahilan kung bakit mananominate si Edward? Maybe nasobrahan sa mga kanyang jokes or he went so far and maybe na-offend niya someone. And for you, Edward, what do you think are the possible reasons why Marco might be nominated tonight? It could be that during the last lucky task, we were a little bit frustrated at some times, and maybe because he was frustrated, maybe affected the others, and maybe that's why he's nominated, or he could be nominated. Sorry. Well, if there's one thing I can tell you, I cannot confirm the exact reasons of the nomination, but I can tell you who is nominated between the two of you. You are nominated tonight. Marco, you are safe this week, Edward. Isang nominado na ang ating napangalanan, sino pa kaya ang natitirang apat? Babalikan ko kayo, teen housemates. And I'm back, teen housemates. Itutuloy natin ang pagpapangalan ng mga nominado. Sino nga kaya ang apat pang malalagay sa alanganin tulad ni Marco? Itutuloy natin ang kwentuhan sa dalawang kabataang Pinoy na nagmula sa Zamboanga, Christian at Yong. Christian, sa opinion mo, ano ang mga dahilan kung bakit maaaring ma-nominate si Yong ngayong gabi? Siguro po yung paminsan, ano na po talaga siya yung paminsan yung maingay na po yung parang ganun, yung parang paminsan yung parang masaya na po, yung parang ganun, pero hindi ko po ma-explain. Si Yong naman, bakit sa tingin mo posibleng ma-nominate si Christian ngayong gabi? Kasi po sa mga gamit po na hindi po masyadong parang ayaw niya po ginagalaw yung gamit niya po. Christian at Yong, isa sa inyong makakahinga na ng maluwag at ang isa naman ay malalagay sa alanganin. Nominado ka sa linggong ito. For the third time, Christian. Yong, makakahinga ka ng maluwag. O ngayon, tutungo naman ako sa dalawang girl housemates na galing sa Bohol. Sina Penech at Vibery.
Pero uunahin ko si Vivory. Sa tingin mo, bakit maaaring ma-nominate si Fennet? Siguro kasi di pa po talaga siya nag-stand out sa amin. In what way na hindi siya nagsa-stand out? Konting push pa po sa leadership skills. Okay, sa leadership skills ka nakukulangan sa kanya. Ikaw naman, Fennet, ano sa tingin mo ang maaaring dahilan kung bakit magiging nominado si Vivory sa gabing ito? Minsan po, parang minsan lang po talaga nafe-feel ko na yung ano yung nafe-feel mo? Yung parang nagpapasikat po. Okay, Fennet at Vivory, sa inyong dalawa, ang pangalan ng nominado ay Fennet. Ligtas ka sa linggong ito, Vivory. Magpapatuloy tayo dahil kakausapin ko ngayon ang dalawang kababaihan na kikay pero palaban. At yan ay sina Heaven at Kisses. Sino nga kaya sa inyong dalawa ang nominado? Ang tatanungin ko muna ay si Kisses. Sa tingin mo, bakit maaaring manominate si Heaven this week? If I have to think of something, I think it would be na Heaven needs to open up more, especially po sa girls. Ikaw naman, Heaven, meron ka ba napansin na dahilan kung bakit sakaling maging nominado si Kisses ngayong gabi? Siguro yung sa pag-open up sa ibang group ng housemates. Sa boys po, opo. Hindi siya na masyadong nag-open up sa boys. I mean, kasi open naman po siya sa girls. Siguro, konting improvement lang po sa boys. Pero, na mas kilalanin niya, mas mas magkakilala. Ganon ba? Magkakilala lang po sila more. Sino kaya sa inyong dalawa ang nanganganib na mapalabas ng bahay ni Kuya? Dahil ang pangalan ng ika-4 na nominado ay sa aking pagbabalik. Thank you, Team Housemates. Magpapatuloy tayo, Teen Housemates. Itutuloy natin ang kwentuhan sa mga natitirang girls. Kanina, tinanong ko ang opinion ni na Heaven at Kisses. Bago ko ipaalam kung sino sa kanila ang nominado, kakausapin ko muna ang dalawang ate sa loob ng bahay, si Christine at Maymay. Christine, para sa iyo, isang mas malinaw na dahilan kung bakit maaaring maging nominado si Maymay ngayong gabi. Maybe if there would be a reason, maybe it's because sometimes na misinterpret na po yung mga jokes niya. Yun po. Maymay, posibleng dahilan kung bakit malalagay si Christine sa alanganin? Para po sa akin, ma'am, siguro misunderstanding po sa leadership niya ba? Ngayon ay babalikan ko sina Kisses at Heaven. Ang malalagay sa alanganin sa inyong dalawa ay si Kisses. At nominado ka rin, Heaven. Heaven at Kisses, kayong dalawa ay nominado sa linggong ito. Nangangahulugan, Christine at Maymay, ligtas kayo. Thank you, Team Housemates. There you have it, mga kapamilya. Ang 5 nominado sa linggong ito ay sina Christian, Marco, Fennet, Kisses at Heaven. At para sa mga totoo at kumpletong dahilan kung bakit sila nalagay sa alanganin, narito ang panuorin nating lahat. I'm giving 2 points to Fenech because I believe or I feel that she is not participating
much as the others. 1 point to kisses because I feel that if she left, I wouldn't miss her. Binibigay ko po ang aking 2 points kay Heaven kasi po nag-change na po talaga siya. 1 point kay Marco kasi po nagmamarunong na naman po siya. Binibigyan ko po ng 2 points si Christian po kasi minsan po nagiging selfish po siya when it comes to food. 1 point si Ate Heaven po kasi parang hindi po niya kami binibigyan ng chance na mas makilala pa po si Edward. Kuya, binibigyan ko po ng 2 puntos si Heaven. Lagi niya lang pong kasama ay si Marco po, especially po si Edward ngayon. Tapos parang hindi po gusto ni Heaven na may lumalapit po kay Edward. 1 puntos si Christian po. Bumabalik po yung ugali niya dati na insensitive po siya sa mga sinasabi niya po. Binibigyan ko po ng 2 points si Christian pa din po. Kasi po, madalas po, siya po yung talaga yung burara po. 1 point si Vivery kasi po, yun po, hindi po siya nagpapakatotoo na parang tinatago niya po yung feelings niya and hindi na rin po namin siya maintindihan. I give 2 points to Christian because he overthink about something that it's not true. 1 point to Christine because it's frustrating that I cannot say anything because she will be mad to me. Everything that I do, it's wrong. Bibigyan ko po ng 2 points si Heaven kasi siya po yung least closest ko sa mga babae and then di po siya gaanong nag-open up sa akin. 1 point si Christian kuya kasi hindi pa rin po siya nagpapatalo. Binibigyan ko po ng 2 points si Christian. Kasi po, nagmamayabang po. Binibigyan ko po si Marco ng 1 point. Kasi po, pag kalat niya po, lininisan ko po. Tapos po linisan, parang masama pa po yung tingin sa akin. Binibigyan ko po ng 2 puntos po si Christian kuya. Nandun pa rin yung ano niya kuya, yung ugali niya, hindi siya nagpapatalo ba. Tsaka binibigyan ko po ng 1 puntos po si Heaven kuya. Yung mga ginagawa niya sa akin, lahat ng pasinyakit sa akin, yung mga tawa niya kung totoo na ba yun kuya o medyo meron pang may pagkaano pa, hindi totoo. Binibigay ko ang 2 points ko kay Christian. Kasi po, bumabalik na naman po yung pagkamudi niya and pinuuna niya pa rin sarili niya. Binibigay ko ang 1 point ko kay Kisses. Dahil competition po to, kuya. Tumutok lamang po kayo sa mga kwentuhan natin sa mga susunod na araw kung kailan kayo maaaring magbigay ng inyong padalak sa teen housemate na gusto niyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Abangan din ninyo ang bagong weekly task na tila kakikayan pero may layunin na baguhin ang buhay ng isa sa ating mga kabataang Pinoy. At ano ang magiging papel ng ating mga lucky celebrities na sina Nico at Nonong. Ang lahat ng yan, pakatutukan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay ng kabataang Pinoy. At ito ang Pinoy Big Brother, Lucky Season